The former Senate President, Senator Chisa Sudeo, is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished majority floor leader. Just a few questions, and I would like to thank at the outset Senator Lacson, our Senate President pro tem, for allowing me to ask my questions ahead, given its brevity. Pwede po bang malaman, mula dun sa original na budget ng DPWH na pinanukala sa ilalim ng NEP, magkano po yung kabuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Mga 255 billion, Mr. President. 255 billion. At sa magiging panukala ng kagalang-galang na chairman ng komite, ito'y nilagay presumably sa mga mas makabuluhang mga proyekto ayon sa mga panukala ng ating mga vice chairman. Halimbawa, sa edukasyon, sa health at iba pang mga kahalintulad ng mga departamento o mga gawain. Tama po. Ang malalaki pong or yung priority na sectors na linagyan ho natin ng malalaking amendments ay education, health, and transportation po. Pero tama ba na ang ginawa ng Kamara ay itong pondong to ay ginamit sa ibang mga bagay-bagay din pero kabilang ang mga proyekto pa rin ng DPWH? Meron po silang, yung 255, ito po ay nakakalat sa iba't ibang proyekto. Kasama na rin po doon edukasyon, kasama na rin po doon sa Department of Transportation. Yung natira pong 624 billion po, nagkaroon lang ho sila ng realignment within the Department of Public Works. Ayon po sa datos ng DPWH, sa kabuuan ay nagkaroon ng 30,000 flood control projects mula 2018 hanggang 2025. Tama po ba yun? More or less po, tama po. At sa na-validate nila na 8,000 proyekto out of the 30,000, nung una humigit kumulang 421, kung hindi ako nagkakamali, ang identified na ghost projects na bumaba ng anong numero na po ngayon? Nabanggit po ni Secretary Dizon na ang suspected ghost projects nationwide is 421 at ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at DPWH. So initial po lamang yun? Initial pa lang po. At base sa kanilang initial na pag-aaral, mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na sa na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito? Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak o pinakamaraming out of this 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem na si Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Dumako naman po tayo sa 2025 budget. Valid pa po ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for 2 years? Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Actually, ang tatanungin ko po ay gaano tayo makakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget yun nangyari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects na na-identify nila ay nasa taong 2023 at 2024. Ano po ba mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli? So nabanggit po ni Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din ho sila ng reshuffling ng mga district engineers at the same time may strict instructions ang secretary na dapat lahat po ng projects ini-inspect para po masigurado na wala pong ghost projects and substandard projects. At the same time, inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung project. So ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report o pwede nang magbigay ng impormasyon kung ano po yung status ng project. At ang assumption ko po nito ay masusunod din yung kautusan ng Pangulo na babaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng nagdaang taon. So dahil po itong mga natitirang flood control projects ay hindi na-implement, nagkaroon din ng magandang pagkakataon ang DPWH na magkaroon ng recosting. At based po sa kanilang recosting, up to 50% ang nabawasan po on the average sa iba't ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads, pati ho flood control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up to 50% ang on the average, pinakamataas? yeah. On the average or up to 50% ang pinakamataas?
So up to 50%, Mr. President, depende rin sa regions. No? May region na mataas, may region na mababa. So up to 50% yung natipid nila. Depende rin sa materials, depende rin kung saan, no? Kasi may logistical issues rin. Kung may double, triple housing halimbawa. Correct, correct. Now, at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, and with the permission of the chairman, of course, also, may I ask 3 questions directly to the secretary. I'd like to thank our distinguished colleagues as well as the good chairman of the committee for accommodating this request. Good evening, Mr. Secretary. You are co-leading the executive branch's effort to address the flood control issue. As someone who holds the reviews and documentary evidence that your department possesses, may I ask, sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko? Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, dun po namin sabay na final sa Ombudsman, yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and Hightone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at gayon din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa Ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at base po doon, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta
kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, May mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and the Highways. Ginong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarswela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, nung ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayoriya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawan na ito. Maraming salamat po at magandang